Ito ang dahilan kung bakit hindi na dapat pang pinatatatuan ang part na yan ng kamay. Magandang araw mga kapatid, panibagong araw, panibagong vlogabag. Pero bago yon, pasintabi po sa mga manonood. Yan pong mga nakikita nyong mga dumi sa absorbing pad, hindi po yan dumi ha. Ink lang din po yan na galing po dyan sa kamay na yan. Habang nagtatatuan kasi kami ng ating kliyente, yung area na yan mahirap linisin. Kapag pinupunasan mo siya, kailangan marami siyang sabon. At syempre dahil sa maraming sabon, marami talagang tumatapon na excess na ink at kumakalat yun dyan. Anyways, balik tayo dun sa ating topic kanina. Nabanggit ko nga na isa ang kamay sa hindi na dapat pang palagyan ng tattoo. Pero since andito na tayo at humingi na sa atin ng tulong ang ating kliyente na parang nga daw kahit papaano maayos pa itong tattoo niya, wala naman tayo magagawa syempre kundi pagbigyan natin. Maraming ang tattoo artist ang umiiwas o nagdadalawang isip magtattoo sa palad at minsan pati sa kamay, lalo na sa mga gilid ng daliri. At ito ay hindi maarte lang sila. May mga solid na dahilan talaga. Una, mabilis mag-fade. Ang balat sa palad at kamay ay laging ginagamit. Hawak, hugas, friction. Dahil dito, mabilis kumukupas ang ink, nawawala ang detalye, kadalasan kailangan ng retouch agad. Pangalawa, hindi kumakapit ng maayos ang tinta. Mas makapal, pero mabilis mag-regenerate. Madalas nagbo-blow out o hindi pantay ang heal. May chance na maging patchy o putol-putol ang design. Pangatlo, mataas ang chance ng failed na healing. Dahil laging gumagalaw ang kamay, laging nababasa, hugas, pawis, etc., hirap sundin ang proper aftercare. Pang-apat, masakit talaga. Real talk. Isa ito sa mga pinakamasasakit na part na tatuan. Maraming nerve endings, manipis ang pagitan ng balat at buto. Panglima, hindi siya ideal na lagyan ng detailed na designs. Dahil sa fading at movement, hindi recommended ang realism or fine lines. Dapat simple at bold lang kung itutuloy. Number 6, high maintenance. Kailangan ng multiple sessions, retouch after ilang weeks or months. Hindi one session lang okay na. Number 7, client expectation versus reality. Madalas akala ng kliyente same lang sa ibang tattoo. Pero ang totoo, iba ang magiging itsura after healing. Kahit magaling ang artist, may limit ang balat sa area na ito. Kaya't isa sa mga ginagawa namin tattoo artist kapag merong nag-i-inquire sa amin about sa pagpapatattoo sa kamay o sa palad, ay sinasabi na namin sa kanila yung mga pwedeng mangyari. And yun, nasa kanila na yung decision kung gusto pa rin nilang ituloy. Kumbaga, try at your own risk. Bali yun lang naman. Given okay lang naman kay client yung mga conditions na yun at gusto niya pa rin talagang ituloy, syempre pwede naman natin gawin. Ang mahalaga, nailatag muna natin sa kanya yung mga consequences. At yun, mabalik nga tayo dito sa ating ginagawa. Dito medyo naghina lang tayo ng voltahe sapagkat madaling ma-overwork ang area na to. Mabagal lamang din ang pagka-color packing natin dito para isang pasadahan lang at pasok na kagad yung mga ink. At dito nga sa design na to, ang ginawa ko para medyo mapaangat ko pa yung rose, mas tiningkaran ko pa yung background niya which is yung mga black flames. And then nagdagdag pa ako ng ilang mga apoy dito sa may harapan para makulong natin yung ating rosas. And then doon naman sa rosas, more on lights na ang ginamit natin para naman mag-stand out siya. Gumamit din ako dito ng opaque set na nagmula sa Venom Tattoo Ink by Lestat Trañosa. Syempre ang ginamit pa rin natin produkto na Foamash at Glide ay nagmula naman sa Cloud Tattoo Products by Kilabot Ruiz Sablay. At yun nga, medyo mahirap talagang magpunas sa area na to. Kaya't makikita nyo ang daming itim-itim dun sa daliri ng kliyente at saka dun sa absorbing pad. Pag pinupunasan kasi yung tattoo, sumisingit yung mga inks dun sa mga paligid ng daliri, lalo na dun sa mga guhit-guhit. Kung tattoo artist ka, alam mo rin tong sinasabi ko. Moving forward, eto na nga, ginagawa na natin yung rose. More on lights nga lang talaga ang nilalagay ko dito para talagang kitang-kita siya. Pero kahit ganun, syempre naglagay pa rin tayo ng mga konting gray para naman maayos yung transition at saka mas maganda siyang tignan. Sa karayom, 13RM ang ginamit natin at saka 7RS para sa mga sulok-sulok. Sa pagko-color pack naman, medyo masinsin ang pagbabanat natin sa balat kasi para ka ditong nagtatattoo sa siko. Yung texture ng siko parang katulad din itong texture ng kamay. At yun, matapos nga ang ilang oras na romansahan sa balat, ito na ang ating resulta. Sa lahat nga rin po ng gusto magpatattoo, PM lang po kayo dito sa ating page, Rizak Tattoo. Nakapin po tayo sa Waze at Google Map. I-search nyo lang po, Rizak Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. Paalam.